Dicker. The name of this church po is Saint Mary the Virgin Church po. Anglican po siya. So, pasok daw muna kami dito sa church. Dito, welcome to one of the cemeteries dito sa Sagada, no? So, kung mapapansin natin, all the tombs are facing that way. Lahat sila. Bakit kaya? Bakit po? Tapos ang paglilibing po dito is libre, no? Wala pong bayan. Ligaya sa Manila, may kontrata pa yan. Dito na lang. Pag di ka nagbayad ng kontrata mo after 3 years, 5 years. Doon ako sa libingan ng bayan. Hi! Ba't may geng-geng dyan? Tarik. Pagod ako dito Ano? Pabawas tayo ng pabawas Ano? Pahinga lang. Ayun yung mga nakasabit, nakahang siya. Kaya tinawag na hanging coffin. Dito kami guys sa pupunta kami dun sa hanging coffin. Siya si Kuya yung tour guide namin. Pakala mo kayo? Dicker po, Dicker. The name of this church po is Saint Mary the Virgin Church po. Anglican po siya. So, pasok daw muna kami dito sa church. Ano tayo mga reporter dito, gala. Excuse me. Ano daw pangalan simbahan? Saint Mary Virgin. Saint Mary's of Virgin Chapel. Yun lang sabi. So, pasok muna kami guys sa loob. Hindi na ako magsasalita sa loob kasi mainag. Pero may nagdarasal. May ulit. So yun guys, intro muna tayo. So dito pala kami sa Sagada. Puntahan namin yung sikat na hanging coffin, yung may mga kabaong na nakasabit sa may kasama tayong tour guide. So tanongin natin si Kuya Kali yung history nun mamaya. So pasok muna kami dito sa simbahan. I-briefing na kami ni Kuya Tour Guide. Dito sa Sagada. Pero itong nakikita nyo na to, this is not the original form kasi the first church that was built here in Sagada was bombed by the Americans during the World War II. No? Kasi may mga Japanese troops who were hiding inside. Okay? So this church was rebuilt 1904 nung na-rebuild siya. And the one who introduced Christianity dito sa Sagada po is yung mga Americans. Yung trabaho ni Daniel, di ba? Sa pelikula. Most of the places here in the Philippines yung nag-introduce ng Christianity are the Spaniards na. Pero dito sa, especially dito sa Cordillera, dito sa Sagada is nag-introduce ng Christianity dito po is the missionaries who came from America. So both is parang sila yung nag-influence dito. So kung matitinig natin, actually the people who live here or the local who live here are more comfortable speaking English rather than kahit yung mga elders namin actually mas fluent sila na magsalita. The only difference is the priest here in an Anglican church can marry while sa Catholic. Talaga? Tapos na kami i-briefing ni Kuya Tour Guide. Pasok na kami sa hanging coffin. Mga aso, ang sarap ng laruan niya.
Dog? Tanungin mo nga sila. Tanungin mo sila. Sa inyo ba to? Yes, baka ibigay kasi. Hindi, sa inyo na. Yun ang maintenance. Parang rin, hinahapo na. Briefing ulit kami kay Kuya Tour Guide. Hinala ko. Dapat pa lang yun. Boss M. Boss M. Dito, welcome to one of the cemeteries dito sa Sagada, no? So, Ito talaga cemetery nyo. okay, kasi Sagada do have 19 barangays po. Yeah. Okay. So, this is not the only cemetery dito sa Sagada. Per zone yan, meron at may mga Okay. cemetery yan. It's just, ito yung ano dito sa sentro, dito sa poblasyon. Sa Sagada. So, kung mapapansin natin, all the tombs are facing that way. Lahat sila. Bakit kaya? Bakit po? Si may signal? Tower? Oo. Never ko. Ano yan, the sun rises from that way, from the east. No? So, nakaharap sila doon para maarawan daw sila. Ba't ito? Alin? Diba ko din yan. Gusto niyang maiba eh. Diba? Pero most of the tombs nakaharap doon. So, dito guys, no? So, tuwing November 1 or tuwing Undas, we rarely use candle. Hindi lang po yung gumagamit. Bihira lang. Bakit? Kasi dito po, mahangin po. Pag po gumamit tayo ng kandila, pag nahanginan, mamamatay agad yan. So instead, what we use is yung mga pine wood, yung mga branch of the trees, or especially what we call salang. Yun is yung madaling maanuan ng apoy, no? Pag sinindihan mo yon, madaling lumiyab. Pag po ganun yung gamit natin or pine wood dito, pag po nahanginan yon, mas lalakas yung apoy niya, hindi siya mamamatay. So, kung isa-search nyo sa Google, makikita nyo din yung mga pictures dito tuwing Undas na it's like a mountain of fire. Parang umaapoy siya, lumiyab siya. So, dito naman, facing this way, dito yung may World War II veterans tomb. Unclaimed bodies ng mga World War II, ganito ganyan. Tapos, familiar pa po ba tayo sa Mamasapalo incident or the Sampaloc War? Meron po tayong isang namatay na taga-Sagada during Ito po. Sir Golokan, yung may picture. Ayan. Opo. Yes po. Halos lahat ng mga ano is nalibing sila dun sa libingan ng mga bayani. Pero siya,
yung family niya, mas ginusto nila na dito na lang. Do you have any questions before we proceed ulit sa next destination natin? Next mission okay na, sir? Let's go. Let's go, next. Ano naman? Magaling yung tour guide namin. Pangalan? Kalimutan ko. Andito sa video. Ha? Peter. Ayun nga, tama siya. Harap siya din. Ito din, nakaharap din. Ikaw, saan mo gusto Ganito usual yung ano, yung paglibing dito sa Pinas. Parang paglubog. Ganito yung style niya sa parang sa US, ganito sila maglibing. Tapos ang paglilibing po dito is libre, no? Wala pong bayad. Ligaya sa Manila, may kontrata pa yan. Dito na lang. Pag di ka nagbayad ng kontrata mo after 3 years, 5 years. Doon ako sa libingan ng bayan. Bayani kasi Yung pinapasikaso ko sa'yo, pinapasikaso ko sa'yo. Eh, si madam mag-decision yan. Doon na lang tayo sa ano, dito. Kasi may maintenance yung magno eh. Eh dito, kahit Sa libre. tapak-tapakan yung ano mo eh. Tao mo. Ito yung mga ano nung November 1, no? Yung parang uling-uling niya dyan sila sa Pindy. Yun yung ginagamit nila. Instead na kandila. Uling. Hindi, kahoy. Ay, Tapos, kahoy. Yan na yung, di ba, pag nag-ano natin yung kahoy, mabuuling niya. Okay. Kaya naging ulo Kasi kasi kahoy yan. konting hangin lang dito, patay agad yung kandila mo. Si Henday. Ano yung Henday? Baka may kamag-anak ako dito, wala bang Junisio dyan? Dandahan. Cellphone mo. Tinutan, baka meron dyang iglesia o kastilyo. Mga ninuno, mga ano. Lalim. Ayun yung rock formation na nadaanan natin kanina. Oh. Sabi ko na eh. Kita pala yan dito. Sabi ko na yung mga tomb din eh. Iba ba yan? Inaakyat yan, kuya. Pero napakaraming ganyan dito. Okay. Siguro familiar sa inyo. May nadaan na kaming ganyan kanina. Malayo dito yung daan eh. Hindi dito. Ayun, ang ganda. Anong bayan yan, kuya? Yan, yung mga bahay na yan. Yan yung sa town proper na yan. Yung sa may dagdag doon. Tapos dito naman, poblasyon na. Sagada pa rin. Sagada pa. Nandito ka pa rin sa Sagada. Hoy, ba't may geng-geng dyan? May dandahan siya na. May bata dyan. Meron. Ano? Gusto mo dito, Dam? Ay, may tour guide tayo pala. Kwento ka dyan, Jen. Akong ba nasunod sa ligay ko? Kita ko na, manay na, may skip ito na kami. Lima lang na natuloy sa 90. Nanturo ito na, in-guided mo. Tuloy sa ito na. Dito kasi mami Rose, hanggang dito lang. Torot adipol po. Ay doon, hanggang doon pala na sa baba. Ayun ang kabaong naglambiti na. Ano yung salita dito, kuya? Anong tawag? Ang salita po namin dito is kankanaoy, no? Kung papakinggan kankanaoy. Kankanaoy? Oo. Kung papakinggan mo ng maigi, para siyang Ilocano. Na kasi mayroong mga similarities or almost the same yung meaning. Pero mas malalim kasi yung language, yung salita namin. So the only difference is we Kankanaoys can understand and can speak Ilocano. Pero sila, pag nagsalita kami ng own languages namin, Hindi hindi nila. nila kami maintindihan masyado. Ayun na, nakita ko na. Oh. Ayun, oh. Picture daw. Ayun yung pupuntahan natin, guys. So, ayan. Yung hanging coffin. Mga kabaang na nakaano. Baang na nakaano, yung nakasabit. Mamaya tanong natin si kuya kung ano yung dahilan ba't sinabit yun.
Alam ko may ano yan, may meaning yan kung ba't nila ginawa yun. Masabihin na yan, syempre. Dahan-dahan na, Oh. dami. Hawa ka dyan, hawa. Diyan, malakas ang energy nito eh. Anak ka ba ni Gary B? Ang taas naman ito. Doon ka dapat tumikip ng tatanong. Ano kaya Ray? Ano kayo rin? Napunta taas dito. Mas mataas pa kayo nakakit namin kanina eh. Ang lakas na dyan eh. Dami na dyan bumakyat. Oh, super baba pala na. Ay, po, dyan tarik. Pagod ako dito. Ano, pabawas tayo ng pabawas ah. Ano? Ano? Pahinga lang. Tignan mo, kapag gawa pa ako, tignan mo pa. Nagkamali ka na dito, gugulong ka dito. Ang dami ang aso. Kailangan kumapit ang mabuti dahil kung pagkakamali mo lang, hindi ka talaga pababa. Kaya wala bang zipline dito? Lapit na tayo. Ayun na. Tatanaw ko na. Wala na rin? Baka huminto na rin yun. Wala kasama si Wendy. Pucha, ahon pa pala. Kala ka tapos na. May mga ano ko kuwebo. May ano kaya yun sa loob. Para may daan eh. Ay hindi. Kala ko tapos na yung akyatan. Paring Ray, pwede mag-stop over. Gugulong kami dito pag ako nahulog. Narating na namin guys. Ito na Picture yung muna guys, tapos observe. Observe kayo, lahat na ng ma-observe nyo or question nyo, doon nyo iba to itanong sa akin. sige po. Makikita nyo. Ayun yung mga ano, mga sinaunang ano. Tingal pa ako, teka lang. So ayun guys, yung mga ano, mga lumang ataol. Ayan, nakasabit, nakahang siya. Kaya tinawag na hanging coffin. May nagdi-discuss pa dun. Mamaya na tayo lumapit. May laman ba kaya yan? Buto-buto. Tanungin natin si kuya kung bakit na Maraming mga hanging coffins dito. kung bakit ganyan yung ginawa sa mga lumang ano. Instead na ibaon, sinabit yan. Then anyway, hindi dahil At pagtapos nila tanungin natin yung tour guide namin. sabi na tatanggalin yan.
Nihina ko lang yung boses ko kasi baka ma-interrupt ko yung nagpapaliwanag dun eh. Welcome dito sa Hanging Coffins or the well-known Hanging Coffins here in Sagada. Actually, Hanging Coffins is one of the tradition kung paano sila maglibing noon ng mga ancestors or mga elders namin. First is sa paglalagay nila sa bungad ng kuweba. So, marami doon sa may Lumyang Burial Cave. Napakarami ng mga hundreds of piled coffins doon. Tapos dito, actually hindi lang ito yung may hanging coffins area kasi starting from here until doon sa may kuweba doon sa baba, that is a burial site. Dito ba? Napakarami. Nakaganyan din ko yan. Nakahang din mga coffins. It's just that dito yung pinaka most accessible na puntahan and pinaka maayos yung paglagay and pinaka marami na ano. So, dito, para may ano tayo, hindi lang ako nagsasalita, I'll be asking you guys na. So, anong mga na-observe natin? Do you have any questions? Yung mga na-observe mo dyan? Yung maliit kuya, bakit may ano, maliit? Nakaganong kasi yan. Yung mga maliliit po na yan kasi before the Hindi yan bata. you came in this world into a fetal position way. So tama si sir, hindi po mga bata mga yan. You came in this world into a fetal position way, you should go back into a fetal position din. Naka-fetal position ka din na babalik sa kung saan ka man nanggaling. So, any more questions? Paano po nasabit? Okay. Ang paglalagay po or paano sila nagsabit ng coffins dyan is in the morning mauuna po or iuuna nila yung coffin dyan. Empty. Walang laman. So, they will set up a scaffolding or ladder tapos ano nila dyan, isi-set up muna nila yung coffin tapos later in the afternoon doon po isusunod yung katawan ng tao na nakabalot sa death blanket niya. So, ang paglalagay po dyan dito is they don't use formalin or balsamum, no? So, ibig sabihin, masangsang mo tapos madaling maglas yung katawan ng tao lalo na pagmatay na. So, dito, nakabalot yun sa into death blanket niya tapos malayo, no? Yung daan natin. So, ibig sabihin, pag isa, dalawa, tatlo lang yung magbubuhat niya. Mabigat. Kasi mabigat po yung katawan ng tao pag ano. So yung gagawin po dito is nakalinya-linya po yung mga tao dyan. Okay. Mga volunteer. Papasa-pasa. Really. Tapos, di ba, walang ang balsa mo. Ibig sabihin, mabaho. Pero, hindi ba sila nanditiri? Ang ganyan ba? Pero, nag-ano pa sila, di volunteer na pumunta. Bakit? Gusto pa nilang ginagawa yun kasi before they believe na if there's a liquid matuluan ka, liquid coming from the body of the dead, matutulo sa katawan mo, ganito ganyan. It's parang ano daw yun, good fortune or swerte daw po kasi yun. Kaya gusto nila. Kaya nakahang. Tapos, yung mga babae, hindi sila pumupunta dito, hanggang doon lang sila sa may gandang cemetery. Tapos dito sa may dahan-dahan lang sila, parang yung mga lalaki, until ma-reach dito yung katawan ng tao. So, any more questions? Hanggang ngayon po ba, nagkasama Nag-ano pa rin sila dyan? Dito banda, hindi na po. Kasi the last coffin that was placed here is year 2010, yung baba ni Bumitog. Saan po dyan? Bumitog. Yung kulay blue. Okay, kaya pala parang bago pa. 2010, yung last na nalagay dyan. That's the last one. Okay. Pero andyan pa rin po yung mga buto. Hindi na inalis. Any more questions? Questions. Ay, ang mga na kahoy dyan kuya, yan ang ginagamit nila as coffin? Actually, yeah, yung mga pine wood. Ganito, noon. Pero dati, dito, walang mga, walang mga kahoy-kahoy dito noon. Okay. Kung saan naman ito bubuyan? Oo, tapos nagtanim sila. Yung mga, most of yung mga kahoyan dito sa Sagada, even here dito sa dinaanan nyo, may mga bahay-bahay. This is a grassland, that is a grassland. Walang mga kahoy-kahoy dyan. Yung bandang may kahoy is nasa may northern area. Okay. So yun yung mga ginamit nila ng mga coffin dito. So, any more questions, guys? Question. Jamie, yes ka? Fred, may tanong ko. Kuya. Dito, meron tayong meron tayong qualifications in order for you to be hanged dito sa hanging coffins. Hindi basta-basta po na may mga nalagay dyan. First qualification, you must be an FBI para mahang ka dyan sa coffin. FBI stands for Full-Blooded Igorot, not Federal of Bureau Investigation. Full-blooded. Ko rin eh. Taka ko pa. You must be mabigat eh. Full-Blooded Igorot. Tapos, yung way of death mo must have come into a natural way of death, not by sickness or not by accident. Yan.
So ibig sabihin niya, ay, tatanda na po ang mga yan. Parang natulog ka na, hindi ka na nagising. Namatay na sa katandaan. Oo, Dapat ganun, Magno. yes. Para Hindi maisabi. naman ako FBI eh. Anymore. Tapos yung mga pangalan na yan, mga nakasulat, those are their Igorot names, no? Kasi dito sa Sagada, especially here in the Mountain Province, especially here in Sagada, Pala nakalagay o lakay. the first, ang Christian name Sumibad. namin yung nakalagay sa birth certificate namin or what we use in terms of legalization. Lawagan. Pero meron din kaming Igorot name na tinatawag. Wala din po yun. Oh, hindi ano lang siya, parang Igorot name is palayaw yan. Parang kung tawagin ka. Oo, kasi it's the name of our elders also na being passed down sa amin. Pinapangalan sa amin. So, any more questions? Dito sa Sagada, sir, tanong ko lang. Oo. Saan talaga pinakaunang bayan din na natayo? Unang bayan na natayo. Yung ano yan, sa may yung unang mga barangay ganito ganyan. Siyempre, Sa saan may- saan nagsimula talaga na Oo. bago dumami yung mga nakatira dito? Kasi dito wala pa ang mga yan. So yung mga first barangays dito sa Sagada po is doon sa may bandang Angkilang, may Bugang, sa may Fidlisan. Ayan ang mga first. Oo, yun yung mga nauna. Kasi sabi ko nga dito, noon this is a grassland. Wala pong mga nakatira dyan. Walang mga tao, mga bahay-bahay. It's just that after yung naduwami na yung mga tao, nag-explore na sila. Yan, start na. Tapos, yan. Any more questions, guys? Okay na ako. Wala Ikaw, na. production, may question ka? Natanong ko na lahat eh. Wala na lahat. Okay. Tapos yung mga yan, most of the coffins there actually is mga pagano yan, no? Pagans, they don't believe in Christ. Pero kung mapapansin nyo, may mga cross. Pero may Yan in effect na yung Christianization dito sa Sagada, na Christianize na sila. Okay. Kaya yung mga may coffin May cross na may cross, mga naniwala na yan, mga Kristiyano na. ito, nakikita natin sa social media, di ba? Pero hindi ko Parang hindi dito. Yung sa may marami cave. nagpicture ng ganun ba? Sa may cave. Yung may cave, tol. Wala na isipin niya eh. Yung may cave. Yun ang pinifeature nila. Hindi to gaano. Oo nga, parang yung isa yung nakikita yun. Yung may cave. Oo nga. Saan maganda yun? Sa may Lubyang Oriental. Yung sabaw. Parang hindi na pwede. Pwede pumunta doon. Oh, yun guys. Tapos na tayo dito. Na-trivia na ni Kuya yung history nun. Ng hanging coffin. Palabas na kami. Yung history ng ng nilibingan ng bayani. Ha? Saan? Anong tawag sa mga yan? Ano ba? Mga pine tree. Pine tree pa rin yan? Iba itsura. Pero, bakit kaya sa tinawag na pine tree? No? Kasi pino. Kahit aling pulutin mong leaves niyan, tigta tatlo. 1, 2, 3, pine tree. Yung pala, yung kaya pala tinawag na fine. Alam niyo na. Ang tawag dito. Ang tawag dito. Dito sa kayo na to. Kung mga yan, pine tree, anong tawag dito? Pine 1, mag-isa. Yun guys, palabas na kami. Marami pa, mali yung labas ko. So, palabas na kami. Yun lang. Thank you for watching. Bye. Wala pang The more higher you go, the thinner the air. So, this is po, ang hangin. Hindi ka nakasanayan. Okay. Kaya dito, unting lakad na para tingnan na. Magna. Ano ka? Iniwan na naman ako ng asawa ko. Nainyata talaga. Pag humina na tayo, iwanan tayo. Gusto nyo mag-picture sign ng Sagada? Bigyan mo tayo? Saan ka daw? Saan ka ba? Sige, sige. Picture lang. Sir, kita namin.
Geng. Wala ba snatcher dito kaya? Snatcher. Sa Maynila. Ano ba? Paano tayo pili yan? Snatcher dito. Pupuyugin ng mga tao. May pulis, okay lang ba yan? Andito kami sa ano to, welcome arc ng Sagada. Paring rin. Stop over kami dito sa ano. Ito, Ifugao View Deck. Ifugao yan, natatakpan lang ng puno. Ito pala, welcome to Benguet na pala. Welcome to Benguet. Pag doon, Mountain Province, huwag papunta doon. Picture. Nalaman akong bagong salita dito. Sa Mountain Province, gawis ay chalanyo. Ay, ibig sabihin, maraming salamat po.